Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan po, tignan nyo po yung Ford EcoSport po na yan na ibinababa po sa towing truck. Yan pong EcoSport po na yan ay naipit po diyan sa Commonwealth nung panahon ng SONA. 3 oras po siyang naipit yan, naka-neutral. Ang nangyari po, nag-overheat yung kanyang transmission. Ito pong EcoSport po na to ay DCT transmission, dual clutch transmission. Yung sinasabi nga natin na manual na ginawang automatic. So sa loob ng 3 oras, naka-neutral, 3 oras naka-traffic yan, na-damage yung transmission. Yung nakasulat. Ang nakasulat ay transmission hot, wait 5 minutes para mag-okay. Kaya problema nasa traffic, hindi mo mai-wait yun. Oo, kailangan mong, kasi dapat papatayin mo eh. Oo. Di ba? Ito, pakita ko sa inyo. Kita ba, Glenn? Pakita mo. Malinaw? O, yan o. Kaso ang problema, nakatraffic ka dun sa gitna ng Commonwealth. Hindi ka makakatapit talaga. Dapat pagka nagkaroon ng ganyan na sinabi ang ano mo, ang tawag dito, yung warning, patayin mo engine. O kahit saan, kahit yung mga traditional na automatic transmission, kahit yung mga high-end na mga SUV. Pag lumabas dyan, patayin mo ang engine. Pag may lumabas po kasi na warning, doon na nag-overheat ang transmission mo, kailangan patayin mo yung engine. Kailangan lumamig muna siya. Pero ito po ay hindi traditional na automatic transmission. Ito po ay DCT transmission. Wala po itong oil cooler doon sa radiator. Dahil wala nga po itong ATF. Ito po ay dual clutch transmission. Dahil sa siyempre mainit naman kung hindi mag-aircon, hindi niya pinatay ngayon yung kanyang engine sa loob ng 3 oras naka-neutral or naka-park. Ayan po ang nangyari. Nasira at dinala po dito sa amin sa Autoruns. Mga kapatid, huwag po kayong bibitaw. Huwag po kayong kukurap. Dahil meron po akong sasagutin na ilang mga katanungan doon po sa nakaraang vlog ko na yung Toyota Veloz ay nasira ang kanyang computer box dahil nga po yung sensor, yung B-map, yung baro at map sensor ay nasa loob ng computer box. At mayroong problema, yung kanyang baro sensor na nandun sa computer box, may mga tanong po na kailangan ko pong sagutin para po maipaliwanag ko na rin po sa mga nakapanood po nung vlog na yon. Medyo mahirap yung tanong. At yung mga tanong na yon ay sasagutin ko po sa abot ng aking makakaya. Ito po yung unang tanong ni Jose Enricors, 8978. Autoruns, sir, kung naka-incorporate siya sa ECU, saan kumukuha ng signal? Paano niya na-detect kung walang sending unit or sensor? Ito kasi yung map sensor. Yan mga kapatid. Ito yung sending unit na tinatawag, yung sinasabi po niya rito, kung walang sending unit or sensor. Ito po kasi sa mga gasoline engine, may hose po dito yan na nakakabit doon sa intake manifold. Kapag ka po nagba-vacuum yung ating engine, hinihigop din niya to at magsesend po siya ng signal papunta doon sa ECU. Ngayon, yung susunod na tanong, ituloy na natin. Sabi po ni Amy Tingan Derdasan, 2261, kung naka-integrate yun sa ECU board, paano niya na-measure yung pressure? Meron pa rin siyang hardware na nakakabit sa flow ng pressure to measure. Kung di nare-repair yan, masyado naman ang design na yan. Di siya makatarungan. O yun po yung sinasabi niya. Talagang hinahanap nila itong sensor na to. At ako rin naman po, hinanap ko po ng hinanap ito hanggang sa ito pong Toyota Veloz po na yan. Nilinis ko na po lahat ang mga sensors. Nagsimula ako dun sa oxygen sensor. Nilinis ko yung kanyang air intake sensor, yung map. Nilinis ko na rin yung dalawang camshaft positioning sensor. Nilinis ko na rin yung BBT solenoid. 2 din po yun para lamang makita ko yung ganitong klase ng sensor na map sensor na hinahanap nila at hinahanap ko rin. Kaya po doon sa vlog ko mga kapatid na ipinakita ko nga po sa inyo na yung sensor na to na hinahanap natin at yung baro sensor, minsan po kasi yung baro saka yung map sensor magkasama na sa isang sensor na katulad nito. Kaya maraming wire. Ito 3, ito po map lang. So merong baro sensor kaya maraming mga wires dito, minsan 5, minsan 6. Kasi nga po 2-in-1 na yon. Baro and map sensor in 1. Pero wala po tayong nakitang ganon sa Toyota Veloz. At noon nga po i-search po natin yan sa AI, ay sinabi ng AI na ito po ay nandoon sa loob ng computer box, nandoon sa loob ng ECU. Kasama ko rin po na mga ipinresent doon sa vlog ko po na yon na yun nga pong unang pagsisearch ko,
sa Google, sa AI niya, nung itinype ko lamang po yung Toyota Veloz map sensor location or baro sensor location, ang sasabihin po ngayon ng computer ay ganito. This sensor is typically located on or near the intake manifold. The map sensor monitors the pressure within the intake manifold, while the baro sensor measures the atmospheric pressure. These sensors works together to provide the ECU with data about air density, which is crucial for optimizing fuel injection. Mga kapatid, napakalaki ng trabaho ng map sensor at ng baro sensor. Diyan ngayon nagbabase yung ating computer para makapagbigay siya ng magandang timing sa ating engine at yung air and fuel mixture. Kung paano ka magbibigyan din ng tamang mixture na yon para sa efficiency, makatipid ka sa iyong fuel, sa iyong gasolina at maging maganda rin ang pagtakbo, ang paggana ng inyong engine. Kung masisira po itong map sensor, ay magkakaroon talaga ng problema ang inyong makina. At pangalawa, maiinis ka na nakikita mo yung check engine doon. At yun nga po yung ipinagawa sa amin nung may-ari po ng Veloz po na yon. Hindi nawawala yung check engine, mabaho ang amoy ng kanyang tambucho, hindi maganda yung air and fuel mixture, parang sobrang rich nung fuel, hindi po maganda yon para doon sa kanyang makina. Dahil ipinanggagrab nga yun, malakas po sa gasolina. Kaya pumunta siya rito at iyon ay tinesting namin. Pero dahil nga doon nung isinearch ko po yan sa Google, ang lumalabas lang po doon ay malapit lang daw po yung map sensor na yon, halimbawa ito, nakakabit doon sa pagitan ng intake manifold at saka nung throttle body. Yun ang sinasabi ng Google. Pero kahit na anong gawin namin paghanap, kahit na anong pagsuot namin sa ilalim, wala kaming nakikitang ganitong map sensor. So masyadong challenging po yung ginawa ko pong pag-diagnose nung Veloz po na yon. Hindi naman tayo nawawalan ng pag-asa. Kaya tinry pa rin natin ng itinry yun. Ang nakaka-challenge pa rin po dito, meron kang magandang scanner. Nagtitiwala ka sa scanner mo. Pero ang sasabihin ng scanner mo, may problema yung baro sensor saka yung map sensor. Ang problema, wala ka namang makita nung physical na sensor na yun. Wala talaga, hindi mo siya makikita. Kaya po, napilitan tayong laliman pa yung ating pagsisearch. Kaya po, binago ko ngayon yung aking pagsisearch sa AI, sa Google. Itinype ko na po ngayon yung 2NRV na engine ng Toyota. At nung na-type ko nga po yun, sinabi po na itong baro sensor at itong map sensor ay integrated na nasa loob mismo ng PCM, ng ECU, or computer box. Isinama ko sa vlog yan. At yung mga nakapanood ngayon, itong unang dalawang nabasa ko, yung iba marami pang mga nag-comments din doon dahil marami naman po talagang mga mekaniko na nanonood po ng aking mga vlogs, hindi po sila makapaniwala doon. At baka daw po makatulong, binigyan pa, nag-send sa akin ng mga screenshots din kung paano ko palalaliman yung aking mga pag-re-research po dito sa problema na ito. Pero tulad nga po nung sinabi ko po sa inyo mga kapatid, tama po yung ni-research ko na wala pong ganito na pyesa na makikita doon sa engine, bagkus po yung pong hinahanap natin na baro at map sensor ay pinagsama sa isang sensor na nandoon mismo sa loob ng ECU at ang tawag nga po doon ay B-map sensor. The 2NRV engine in the Toyota Veloz does not have a dedicated map sensor in the traditional sense. Sabi po sa Google, sabi po sa AI, wala daw po talaga to doon sa Toyota Veloz na 2NRV, yung traditional na map sensor po na ito. So ano po ang nandoon sa loob ng computer box, sa loob ng ECU? Sa halip, it utilizes a manifold absolute pressure function integrated with the engine ECM. The ECM calculate manifold pressure based on other sensor inputs such as throttle position, engine speed, and intake air temperature. Mga kapatid, wala na nga yung sensor na to. Pero ano ang ginamit ng ECM para makuha niya, ma-measure niya ngayon yung atmospheric pressure at yung manifold absolute pressure? Ano ang ginawa ng ECM? Yun pala, ginamit niya rin yung mga signals, yung mga data na ibinibigay ng engine speed o yung speed sensor, pati yung throttle position. Kasi pagka sa mga digasolina, 'di ba, yung pedal natin, yung accelerator, minsan nandoon yung throttle position sensor or yung TPS
minsan naman ay nandoon mismo sa throttle body. So doon siya ngayon kumukuha ng signal, isama mo pa yung intake air temperature. So yun mga kapatid, yung ginamit ngayon ng computer para makuha yung trabaho nito. Oh, baka hindi pa rin po kayong maniwala, mga kapatid, kasi paanong nangyari yun? Wala namang humihigop dito. Kasi nga po, sabi nga po dito, doon sa unang binasa ko, wala na po itong traditional na map sensor. Pag sinabing traditional, analog. Wala na po itong analog na to na nagbibigay ngayon ng signal, voltahe, papunta doon sa computer. So, saan niya ngayon ibinase para makuha niya yung manifold absolute pressure saka yung atmospheric pressure na yun ngayon sa baro sensor, doon na nga po sa tatlo. Doon sa vehicle speed, doon sa throttle position, at doon sa intake air temperature. So ngayon mga kapatid, paano nangyari yun? Huwag na kayong magtaka, mga kapatid. Ang buhay ngayon ay digital. Sa digital po, ang daming mga signals, ang daming mga datas na nandyan. Di ba? Paano po ba ang digital? Ito mga kapatid, bigyan ko kayo ng isang example. Ang digital po, noong araw, nung meron tayong cable, o sabihin mo na sky cable, nung iyan ay dekable pa talaga na bawat isang TV mo, lalagyan mo ng isang kable, mga kapatid, magagamit mo ngayon. Kung ilan yung TV mo sa bahay, magagamit mo yung cable na yun. Pero ngayon, kapag nagpakabit ka ng cable, isang TV lang, dedicated lang siya doon. Pero mga kapatid, ang daming mga signals na nandyan na pumapasok. Ang daming mga channels na pumapasok dyan. Pati nga internet, nandyan na rin sa cable. Samantalang noong araw, hindi ganun ang mga cables noong araw, analog talaga. Yun na lang mga kapatid, yung signal na receiver, di ba? May satellite dish yun. Hindi mo naman pwedeng maglagay ka ng maraming wire papunta sa iba't ibang TV mo para magkaroon ka rin ng channel doon sa mga TV mo. Ngayon hindi, pagka nag-channel ka doon sa isang signal box at inilagay mo pa sa ibang TV, naglagay ka ng, nagdugtong ka ng kable, kung ano ngayon yung channel mo dito sa isang box na yun, ganun din yung channel mo doon sa ibang mga TV mo. Hindi ka tulad noon sa analog, pwede kahit ilang TV yan, doon ka mag-select doon sa isang TV ng channel, pwede yun kasi analog yun. Ngayon sa digital, hindi na po ganun. Kaya nga po yung bago ring channel ngayon, yung ISDBT, yung mahiwagang black box ng ABS-CBN, di ba, pwede nilang tanggalin yung channel mo kung hindi ka magbabayad. At pati din sa mga pay-per-view, pwede nilang alisin yung connection mo doon sa cable na yon kung hindi ka magbabayad. At maging sa mga telepono natin, sa maging mga cellphone po natin, noong araw, puputulan ka talaga pag hindi ka nakabayad sa PLDT, pupunta doon sa poste, tatanggalin talaga yung connection mo, pati sky cable, ganun. Pag hindi ka nakabayad, tatanggalin sa poste yung connection mo. Ngayon, hindi na. Nakakat na nila yan sa kanilang head-end. Puputulin na doon ang signal mo, wala ka na mapapanood, wala ka na matatawagan. Dahil po sa digital. Lahat ng information nando na sa kable na yun, iisang kable na lang yun, serial digital cable, iisa lang yun. Papasok sa bahay mo, pero lahat ng information makukuha mo, babayaran mo nga lang yung mga channels po na yon. Ganun na rin po dito ngayon sa ating mga computer box. At dahil nga sa itong mga modern engine po ngayon mga kapatid, ay meron na siyang engine management system, open and integrate the map sensor function into the ECM or other sensors, eliminating for the need for a standalone sensor. Dagdag gastos pa daw kasi kung halimbawa maglalagay ka pa ng ganitong sensor, pwede naman palang kunin mo na yung mga signals na yon, yung mga datas na yon, pwede mo naman na din kunin dun sa engine speed, pwede mo nang kunin dun sa throttle position sensor at doon sa intake air temperature. Huwag ka na maglagay nito dahil ito una analog to. Therefore, if you are looking for a separate map sensor in 2NRV engine, you will not find one. Wala ka ro talaga makikita. So ngayon, natuldukan ngayon yung mga questions ko at yung mga questions ng maraming nakapanood ng vlogs ko. Kasi hindi sila makapaniwala na itong map sensor ay nandoon sa loob ng computer box kasi sinasabi pa nga rin nila, baka daw po may nakalagay na host doon sa computer box. Wala nga akong makita. Di sana kung ito, halimbawa, nasa loob ng computer box to, may makikita akong host. Wala po talaga makitang host na makakabit doon sa intake manifold. Wala po nun. Yung baro sensor, ganun din dapat yun. Dapat dadaan din sa kanya yung hangin. At ibinabase naman niya doon sa manifold pressure. Para po magkaroon ng magandang
mixture, magkaroon ng magandang ignition timing at lahat-lahat na kinukompute na po yan ng computer base sa trabaho po ng dalawang sensor na ito. Yung mga may bagong sasakyan ngayon, mapa-hybrid, mapa-electric vehicle, pati itong mga modelong sasakyan ngayon tulad ng Veloz po na yan, nasisigurado natin na iyan lahat ay digitally process na yung trabaho ng mga computer po dyan, yung mga boxes, yung mga modules po niyan. May mga kanya-kanya na po silang mga processors na digital na po talaga yung trabaho, hindi katulad nung araw yung mga computer box. Kaya dapat talagang wastong pag-iingat po sa inyong mga sasakyan. Hindi po biro itong mga computer box na yan na talagang gumagamit na ng mga processor. Dahil nga po nasa loob na ng ECU ang BMAP sensor, digital na po kasi itong technology ng mga bagong ECU o PCM. At lahat ng information at signals ay kaya nang i-process ng computer at i-manage ito. Mayroon na itong mga digital processors at softwares to interpret sensors, data, and control actuators, enabling features like fuel injection, ignition timing, and emission control. Pagbili nyo ngayon ng mga modelong sasakyan, lalo na yung medyo high-end, yung Toyota Veloz kasi high-end po yan doon sa kanyang linya. Kaya po, pag bumili po kayo ng mga ganyang sasakyan ngayon, possible din na yung mga computer box, mga PCM at ECU na ginamit yan ay katulad na rin itong kay Toyota Veloz, yung 2NRVE po na ito na engine. Ngayon, dapat ito todo kalinga po kayo. Tulad nito, ginamit itong pang-grab, itong Toyota Veloz. Ayan, nagka-problema na ngayon yung kanyang ECU. Sino po dyan ang gumagamit na yung inyong Toyota Veloz ay gamiting pang-grab? O, mag-ingat po kayo, alagaan nyo po yan ng mabuti. At para naman doon sa mga katulad ko rin po ng mga mekaniko, practicing mechanic, hindi po pwedeng ma-stuck lang tayo doon sa learnings na nakuha na natin before. Dahil bukas meron na namang bago. At yung mga bago nga po na yan, eto, talagang hindi natin iniisip na itong trabaho ng sensor na ito at yung baro sensor ay pwede naman pala talagang kunin doon sa mga existing sensors na. Sabi nga po doon sa forum ng Toyota, napapamahal lang kung maglalagay ka pa ng ganito. Kaya po, lagi nyo pong tatandaan, yung pong mga ginagalawan natin ngayon, lalo na yung mga bagong technology na papasok, computerized na po talaga yan. Kaya hindi lang mag-aabang tayo, dapat mag-aaral din tayo. Yung mga bata pang mekaniko, mag-aral kayo ng IT, kumuha rin kayo ng ilang mga subjects o mag-enroll kayo sa IT courses. Malaking tulong po yan para sa inyo. Ako, matanda na ako, 57 years old na po ako. Pero nagagamit ko pa yung background ko para dito sa mga research na to. At kapag ka po kasi nag-aral kayo ng electronics, nag-aral kayo ng automotive mechanic, at nanggaling din kayo sa engineering, yung mga backgrounds po na yan, magagamit nyo rin ngayon kapag ka kayo ay parang nagre-review na lang. Importante, makuha nyo yung mga basic at ina-apply nyo naman sa araw-araw na inyong pagmemekaniko. At dahil nga po sa ito, na-challenge po ako na bakit nandoon sa loob ng computer box, yung sensor na yon, ang hindi ko po unang naisip doon, yung box po pala na yon ay hindi na siya ordinaryong computer box. Iyan ay computer box na may mga processors at may mga softwares na naka-install na po dyan. Kaya nga po karamihan ng mga nasisiraan ngayon ng mga computer box ay nagkakaroon pa ng reprogramming doon sa mga box po na yan. Isama mo pa doon yung immobilizer. Kaya ingatan nyo po ng maigi yan. Pati yung may-ari po ng Toyota Veloz, naghahanap po sila ngayon ng computer box. Ang sabi ko, hanapin mo sa kasa yung computer box para makakuha ka talaga nung matino at bago na computer box para sa iyong Toyota Veloz. Mga kapatid, hanggat nabubuhay po si Autorans, kahit medyo tumatanda na po tayo, gagawa po ako ng mga vlogs upang maghatid po sa inyo ng ganitong mga uri ng mga videos na makakatulong po sa atin. Hindi lamang sa mga mekaniko, pati po sa mga may-ari ng mga bagong sasakyan. Mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Magandang gabi po sa inyong lahat.